Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagnahan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mati sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mati. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 90 kabanata, ang talata po ay 3. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inutos. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at lapit sa iyong banal na harap. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal at dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi at maglinis sa lahat naming karumihan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mati sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Mati ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay maapawalang sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ang aming hiling Ama tunay. Maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Mati. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 13 kabanata. Ang talata po ay 3 hanggang 10. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno.
sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa. At sa ikapitong araw ay ipagpipista ninyo siya. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw at sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-alaalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga iniutos ni Yahweh. Sapagat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa takdang araw, taon-taon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang salita po ng Diyos ay nagdadala sa atin sa isang napakahalagang yugto sa kasaysayan ng mga Israelita. Ang kanilang paglaya mula sa mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto. Sa tekstong ito, hindi lamang utos ng pag-aalis ang maririnig natin, kundi isang banal na utos na pahalagahan, alalahanin, at ipagdiwang ang dakilang gawa ng Diyos. Sa ating buhay ngayon, madalas tayong makalimot kapag maayos na ang ating kalalagayan. Ang sermon na ito ay isang paalaala ng ating paglaya mula sa kasalanan ay may kalakip na responsibilidad na laging lumingon sa pinagmulan ng ating kaligtasan. Sinabi ni Moises, alalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang unang punto ng ating pagninilay-nilay ay ang pinagmulan ng ating kalayaan. Ang mga Israelita ay walang kakayahang palayain ang kanilang sarili laban sa makapangyarihang puwersa ng Faraon. Ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa ating buhay, marami sa atin ang nagiging alipin din. Alipin ng takot, alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan o alipin ng nakaraan. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, tayo ay pinalaya na. Huwag nating kalimutan na ang kalayaang tinatamasa natin ngayon bilang mga anak ng Diyos ay hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Binigyan diin sa kasulatan ang pagbabawal sa pampaalsa. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa Biblia, ang pampaalsa o leaven
ay madalas na sumisimbolo sa kasalanan, korupsyon, o ang lumang pamumuhay sa Ehipto na unti-unting umaapekto sa buong pagkatao. Sa pagpasok ng mga Israelita sa bagong lupain, nais ng Diyos na iwan nila ang kultura ng Ehipto. Ang pagkain ng tinapay ng walang pampaalsa sa loob ng 7 araw ay paalala ng mabilis nilang pag-alis at pangangailangang mamuhay ng may kalinisan. Para sa atin ngayon, ang tunay na paglaya ay nangangailangan ng radikal na pagpapasya. Hindi natin pwedeng dalhin ang mga lumang galit at masasamang ugali sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Kailangan nating alisin ang pampaalsa ng kasalanan sa ating mga puso. Ang huling bahagi ng teksto ay nag-uutos sa pagtuturo sa pamilya. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-alaala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh. Ang pananampalataya at pasasalamat ay hindi dapat nagtatapos sa atin. May tungkulin tayong ipasa ang mga kwento ng katapatan ng Diyos sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Ang utos na gawin itong palatandaan sa kamay o sa noo ay nangangahulugan na ang pagliligtas ng Diyos ay dapat gumabay sa ating mga gawa sa pamamagitan ng ating kamay at sa ating mga iniisip sa pamamagitan ng ating mga noo. Ang taon-taong pagdiriwang ay paraan upang matiyak na ang pasasalamat ay maging permanenteng bahagi ng ating kultura at pamumuhay. Mga kapatid, ang Exodus 13, talata 3 hanggang 10 ay isang hamon sa ating lahat na huwag maging makakalimutin. Pinalaya tayo ng Diyos hindi upang bumalik sa lumang pamumuhay, kundi upang lumakad ng may kabanalan tungo sa kanyang mga pangako. Sa darating na araw, baunin natin ang tinapay ng katapatan at kalinisan. Ikwento natin sa ating mga pamilya ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ako po'y naniniwala na tayo'y patuloy na daragdagan ng Panginoon ng kanyang pagsama sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kaunawaan upang tayo'y lumakad sa kanyang dakilang kalooban. Panalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na maunawa ang iyong salita, lalo na po ang may kinalaman sa mga tinapay, sa pagdiriwang ng tinapay na walang pampaalsa. Ang aming panalangin, Panginoon, kami po ay iyong liwanagan. Kami po ay patuloy na ihatid sa bagong buhay. Hayaan mo pong ang landas na aming tahakin ay hindi na yung landas ng kahapon, kundi ang landas na iyong itinalaga para sa aming mga buhay. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na aming ipinipili
na mabuhay sa landas na hindi mo itinalaga. At sa oras na ito, ang aming panalangin, Ama, ipahintulot mo po na malaya kaming makatawid at maganap ang iyong dakilang kalooban sa magitan ng pagsama ng iyong Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ang bayan ng Mati, dasal namin na ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Mati ay magkaroon ng unawaan, pagpapakumbaba, pagmamahalan, at pagkakaisa. Ipahintulot mo itong maging dahilan upang ang Santong Espiritu ay magtatag ng altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Mati. Maging dahilan nito, Panginoon, upang dumalon ang iyong Santong Espiritu. Dasal namin ang kaligtasan. Dasal namin ang kapangyarihan as we declare the power of revival sa pangalan ni Jesus. Sayan mong dumaloy din po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dasal din namin ang kaunlaran na nagmumula sa iyo, maging dahilan ng Panginoon upang sila'y patuloy na magdulot ng pagdaloy ng kaunlarang ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang iyong patuloy na pagkakaloob ng kakayahan na aming matupad ang iyong dakilang kalooban sa magitan ng mga pinuno na iyong ipinagkaloob. Idinudulog namin sa iyo aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na siyang maghari sa aming bayan. At ang aming panalangin sa nagaganap na impeachment trial. Father, we declare the fire of truth, the fire of justice. Ito po ang tumupok sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na mailantad ang katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amayaan mo po na mabatid ng aming pinakamamahal na bayan na hindi mo siya pinabaya, bagkus ikaw ang tunay na nag-iingat sa Kanya. We also declare your blessings among Diyos sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryong ito para matupad at masunod nilang dakilang kalooban. As we also declare your blessing sa mga missionaries at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo ang mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila ay makaranas ng pagsama at pangunguna. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po mga bayang ito. Ayan mong maghari ang dakilang kalooban mo. And as we visit them, we declare the fire of revival in Jesus. Ayan mong maranasan din ito ng Hong Kong, Macau at Taiwan. Ayan mong mapangyari ang iyong nais upang tunay na sumunod sa iyo, maging ang China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil,
Russia at Amerika. Panginoon, ang aming dalangin, dum dumapo ang iyong Santong Espiritu sa mga bansang ito upang matupad nila ang dakilang kalooban. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.